magkaroon kami ng panonoorin ng mga si Pastor Reno Apple. Ito yung kanyang sinabi sa akin. Hindi na ako makapag-aral noon, sabi niya, dahil mahirap kami. Ngayon, pinag-aralan ko na ang pagpipintor. Natuto siya. And then, nakabili na siya ng mga gamit niya. Okay na yung kanyang shop. May mga tanggap na siya. And then, okay na yun sa kanilang pamilya. So, parang kontento na siya. Isang pagkakataon, ninakaw yung mga kagamitan niya sa pagpipintura. Yung kanyang mga compressor at yung mga gamit pa niya. Ako dito, sumama talaga ang loob daw niya. And then, malimit na raw niyang tinatanong sa Panginoon, Panginoon, akala ko ba mahal mo ako? Bakit pinahintulutan mo na mawala yung pinangahanap buhay ko? Ngayon nawala yon. Ano pa ang gagamitin ko? No? Ano pa, saan pa ako kukuha ng ibibili ng mga pangangailangan namin? So, gano'n. Ngayon, tinabangan na siya. No? Parang naiisip na niyang mag-backslide kasi maghahap na siya ng trabaho at may Sabado na. Ayan. Minsan, dumaan na yung mga ilang buwan, may dumating siyang kaibigan. Dati niyang kamag-aral na hindi rin nakapag-aral na. Ngayon sabi niya, Silver, sabi niya, punta tayo sa MBC. Anong gagawin natin doon? Mag-aaral tayo. Sabi niya, paano mo sasabihin mag-aaral tayo? Saan tayo kukuha ng panunustos natin? Hindi, mag-apply tayo ng self-supporting student. Hindi tayo makakasiguro dyan. Subukan natin. Ngayon, unti-unti nilang pinag-uusapan yun hanggang sa sumang-ayon siya. So, pumunta sila ng MBC mula sa kanilang lugar na ang kanilang pasahe lamang, ay ang kanilang pera lamang, Apple, pasahe lamang nilang papunta, wala nang pabalik. So, nakarating sila sa MBC. And then, nakipag-usap sila sa kung kani-kanino na dapat nilang kausapin. Nung una, parang mahirap kasi wala nang bakante dahil konti lang naman yung tinatanggap nila sa ganong posisyon ng pag-aaral. Ganon pa man, nagmakaawa sila na ganon na nga. Sinabi yung sitwasyon nila na kinakailangan nilang makapag-aral. Kahit anong trabaho sa school, gagawin nila kahit tumagal yung kanilang pag-aaral. So, binigyan sila ng pagkakataon. Hanggang sa, nung nag-aaral na sila, nakagiliwan naman sila ng mga teachers at kung mga iba pa. So, unti-unti nakikita nila na may tumutulong sa kanya. Sa loob ng 5 taon, nakatapos siya. And then, bago siya magtapos, meron na siyang, tinawagan na siya ng hospital dito. Tinawagan na siya. Saan na dati? Oo, dito na, sa Santiago. Tinawagan niya. Kasi ang director dyan noon, si Dr. Garcia, kakilala niya ito. Tinawagan na niya ito. Ngayon, pumunta siya dito. Ngayon, nandito siya, volunteer pa lamang siya, walang sweldo. Libre lang yung pagkain niya at saka yung tulugan. So, ganyan, masipag siya. And then, hanggang sa na-absorb siya ng ospital, naging regular worker siya. Ngayon, nung tumagal na siya, ito na yung kanyang testimony. Alam mo, Mario, sabi niya, talagang halos mag-backslide na ako noon. Talagang muntik-muntikan na, sabi niya, kasi lumiliban na ako. Then, hindi rin ako sigurado nung pumunta kami sa NBC. Nagkaroon na rin ako ng pagdududa sa Panginoon noon. Bakit ganun na nangyari? Hindi ko akalain na kaya pala nawala yon upang talikuran ko yung hanap buhay na yun. May plano pala sa akin ng Panginoon na gawin ako isang pastor. Yan ang sabi niya, Apple. Kaya malaki ang pagsisisi ko, sabi niya. Ilang beses na akong nagsisi sa Panginoon, umingi ng tawad na Na-convert pa siya ng Adventist. Adventist na sila dati, anak. Ikita mo.
Adventist na sila dati, pero nung mangyari yon, nanghina pa rin sila. Nanghina. So, nang makatapos na siya, ito, masigasig siyang magtrabaho, no? At sila, yun na, ako na yung paborito niyang kasama noon, lalo na dito sa field. Kaya nga dito nga na marami siyang inasikaso dito ng mga churches na nakasama ko siya hanggang sa San Agustin, Jones, marami. Oo. Kaya dito anak ano, alam ko may plano sa iyo ang Panginoon. Kaya palagi mo lang alamin na Panginoon, palagi kang makipag-usap sa Panginoon. Alam mo, Paul, isa sa pinakamasarap na kausapin, anak, ang ating Panginoong Diyos. Kahit hindi kanya sinasagot ng personal na nadidig mo yung kanyang boses, alam mo, basta't maniniwala ka lamang, sumasampalataya ka lamang na yung mga prayers nakakarating sa kanya. No? At pag nagpe-pray ka, Paul, sikapin mo, anak, na yung mag-isa ka lang, personal na relasyon mo sa Panginoon ito. Babasa ka lang ng isang teksto lang, anak. No? Pagkatapos mo, mag-pray ka na. No? Palagi mong sasabihin na ang sabi ng ating Panginoon, meron siyang inihanda para sa iyo. Ang sabi niya, kung kayo ay mananatili sa akin, at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Conditional, Paul. Sabi niya, kung kayo ay magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, hingin ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Anong verse yan, David? John chapter 15 verse 7. Oo, huwag mo kakalimutan, anak, ha? At gusto kong i-memorize mo sana, anak, yung 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ito, anak, yung basahin mo nga, 2 Corinthians chapter 13. Wala. Ang sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you. Amen. Ano yung dati? 13? 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Babasahin mo itong dalawang tekstong ito, anak, at i-memorize mo. Dito nakasalalay, anak, yung magandang kinabukasan mo at nang nagmamahal sa iyo. So pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, Paul, at sana ng iyong mga minimithi at pinapangarap, anak, makamtan mo sana. Huwag mong kakalimutan yung mga paalala ko sa iyo, ha? God bless, Apple.